Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Belgian Caramel Cupcake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay mantika 250 grams, brown sugar 350 grams, asin 1/2 teaspoon, all-purpose flour 280 grams, baking soda 1 teaspoon, baking powder 2 teaspoon, fresh milk 1 and 1/4 cup, 3 itlog at 2 teaspoon ng vanilla flavor. Ilagay na natin ang asukal, all-purpose flour, baking soda, baking powder at asin. Haluin lamang ng kaunti. Pagkatapos ay ilagay ng mantika, itlog, fresh milk, at vanilla flavor. Atin na itong haluin para naman magsama-sama na ang mga ingredients natin inilagay dito at para na rin pumatunaw na ang ating salt. Kailangan lamang po natin itong haluin ng maigi para po wala pong buo-buo. At kapag ganito na po ang kanyang consistency o texture ay okay na po ito. Yan. Sobrang ganda na po nito mga ka-bakers. At ito na po ang perfect. Hindi na po siyang buo-buo at higit sa lahat ay hindi po siya malabnaw. Kaya naman po kumuha na po tayo ng ating molde at may paper cup po. At lagyan na po natin ang ating mga lalagyan. Ang gamit nga po pala namin dito ay isang scoop lamang po ng ice cream. Yan. Gawin po lamang po natin ito hanggang po sa matapos na po tayo sa paglalagay. Ayan, eto na po ang itsura niya kapag tapos na po mga ka-bakers. Yan. Ganyan na po siya kaganda at ready na po ito para isalang sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito ay sa taas 160 to 170, sa baba po ay 190 to 200 at ang baking time is 25 minutes. At after 25 minutes ay luto na po ang ating Belgian Caramel Cupcake. O di ba napakabongga? Ang next naman po nito ay atin lang po muna itong palamagin ng kaunti para po malagyan na po natin siya ng ating frosting. Habang pinapalamig, gagawa na po tayo ng ating choco ganache frosting. Ang kailangan lamang pong gawin ay bumili ng condensed milk 1 can, evap milk 1/2 can, cocoa powder 25 grams, cornstarch 25 grams, egg yolk 2 piraso, isang buong itlog, choco flavor 1 teaspoon at butter na 50 grams. Kailangan lamang po itong pagsama-samahin at lutuin po sa medium heat na apoy. At kapag ganito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers ay okay na po ito at atin na po siyang isalin sa ating canister para palamigin na din. Kapag lumambig na po ang ating cupcake at ang ating frosting ay maglalagay na tayo ng ating frosting nito. Magiging pabilog or pa-flower nga lang po pala ang style nito mga ka-bakers. At gawin niyo lang po ito hanggang po sa matapos na. Just take your time lamang po. Tingnan niyo naman po, sobrang ganda niya na. At higit sa lahat sobrang sarap pa po talaga nito. At ito na nga po ang kanyang itsura pagtapos na. Charan! Pero hindi pa po yan finished dahil may kulang pa po yan. At ngayon naman ay maglalagay tayo ng ating chocolate. Yan. Ito na po ang ating chocolate mga ka-bakers. Atin na po siyang gagadgadan ng chocolate bilang isa sa mga topping nito. Tignan niyo naman po kung gano'n siya kasarap at kalinamnam. Ibali, ang kailangan naman po kukuha tayo ng ating chocolate na nilagay po sa chiller para po medyo po matigas siya at ng ating kadkaran. At ito na po ang ating finished product mga ka-bakers. Maraming salamat at congratulations po sa lahat ng mga nakasunod. Tignan niyo na po kung gaano po siya kalinamnam at kasarap naman talaga mga ka-bakers, para siyang nang i-invite. Kaya naman, ano pa pong hinihintay nyo? Gawin nyo na din. Hindi ko na nga po patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Salmo 27:13-14. Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan nyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa.
Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Amen mga ka-bakers? Dahil ang Panginoon ay tapat at wala nang makakahigit sa Kanya. Dahil siya lamang at wala nang iba pa. Kaya naman mga ka-bakers, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care, ingat, at higit sa lahat ay God bless.